Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. May konting araw pa kaya magandang hapon. Yung aking transmission expert. Expert ka na bang masasabi? Ha? Malakas lang sir sa ano. Malakas lang sa Malakas tsamba. ng loob. Eh, at least, di ba, nagsisimula siya sa talagang mga hindi ordinaryong klase ng transmission. Tulad nito sa Toyota Innova. Ay, hindi. Toyota Avanza. Avanza po. Avanza, pero ganito rin yung sa Rush. Sa Rush po. Yung Same lang po, sir. pangalawa mo na to. Ah. Ngayon to, mga kapatid, tingnan mo. Nadudurog kasi to, oh. Itong sa original niya, talagang nadudurog. Parang pag inano mo, Nagpupulbos na siya. nagpupulbos siya, oh. So, itong mga lining na to, na nasa loob mismo nitong Toyota Avanza na transmission, tingnan nyo, napakalito. Ito lang po yan, ha. Ito lang yung pinaka-transmission niya, yan lang. Ito nga lang yung mga lining na nakuha dyan, eh. Ito na lahat yun. Yan na lahat. Oh, ganyan. Ito lang, no? Ah, po. Ganito lang karami yung lining niya. Kaya napakadelikado kung talagang mapepwersa itong transmission na to. Ngayon, nadudurog pa yung lining. Pero yung model nito, 20, ano to? Yung Avanza? 2016 po ata ito. 16. So, hindi pa siya ganun kaluma. Ayan, oh, tingnan mo, Jamie. Kita ba? Yan yung nakukuha ko. Nadudurog na yung lining. So talagang itong mga sasakyan na to, yung Avanza, yung Rush, yung mga maliliit na yan, huwag nyo talagang i-overload. Kasi ako, ang nakikita ko rito, yung kanyang, nasa ba torque converter nito? Nandun? Nandun po. Sa loob. Nandun? So yung kanyang torque converter, na-over power siya, so nagiinit yung langis dun sa loob, yung fluid, tapos ilan litro lang ang laman, lahat-lahat. 5 liters lang po. 5 liters lang. Kaya lang, dahil nga sa maliit lang naman yung transmission na to, yun lang yung sakto sa kanya. Ngayon, ang trabaho ng ATF, yung automatic transmission fluid, ay magpalamig talaga ng transmission. Pero kung 5 litro lang yun, pero ang trabaho naman sa yun nung itong Avanza or yung Toyota Rush na yan, na ginagamit nyo, nakakala mo pang malaking sasakyan, masusunog po talaga ang inyong automatic transmission fluid. Yung ganito kapula na automatic transmission fluid, kapag yan ay nasunog na, maitim na po talaga. At yung sunog na yon ay epekto nung talagang na-overload yung torque converter at doon talaga nagaganap yung sobrang init ng fluid coupling sa loob ng torque converter at nasusunog nga yung fluid. So pag nasunog yon, damay-damay na po lahat ito. Yan. Damay-damay na itong mga lining na to na nasusunog. To, ayan, oh, maitim na siya, oh. Oh, dapat ganito. Ito po yung So bago. ito bago, hindi namin ginamit. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat gagamitin namin, eh. Yung mga hindi naman nasunog, inire-retain namin 'yon as yung original kasi na lining 'yon na nandito pa rin sa loob nitong automatic transmission. Ngayon, isa pa sa naging dahilan kung bakit sumisingaw yung pressure, o ito po yung mga molded piston na instead na mayroon siyang o-ring dito kasi dati malalapad dito, di May ba? labi po Sa yan. mga luma. May mga labi po siya. Oo. Yung bago yan po. Oh, yan, may mga labi, oh. So ito na yung pumalit sa o-ring. Opo. Oh, parang Mas sa na patilya. So pag nasira na to, yan, ang titigas na, oh. Kita ba? Ang titigas na po niya, no? Samantalang yung bago malambot. Oh, ito yung bago. Oh, yan, tignan nyo dito, oh. Kita yan, Jamie? Oh. Malambot pa to, compare dito, matitigas na po. Oh, wala na halos, eh, oh. Kaya yung sumisingaw yung pressure. So pag singaw ng pressure, maghihintay ka pa ng ilang segundo at minsan nga kailangan painitin mo pa para kumagat, para kumambyo, para pumasok yung drive or pumasok yung reverse. So ganun ang nangyayari kasi nasisira na ito. At lahat po nung sinasabi ko sa inyo, kaya po yan nasisira ay dahil sa nag-overheat itong fluid. So ito pulang-pula, o tignan nyo. Tapos kapag na-check nyo, ito naman ay may dipstick, di ba? Meron po. May So ito ay may dipstick. Pag na-check nyo na kulay itim na yan, asahan nyo, nasusunog na talaga yung fluid nyo at kailangan yung palitan yan as soon as possible. ASAP. Kapag nakita nyo, maitim ang fluid nyo, palit ka agad yan. Dahil hindi na siya magandang lubricants, hindi na siya magandang cooling fluid na magsisirculate dito sa loob nitong transmission. So ito, palit ng bagong filter. Palit po. So pag nag-overhaul kami,
palit po yan ng bagong filter. Yan. Palit din lahat ng mga pyesa. No? Hindi po tayo yung palit naman loob, yung galing sa mga surplus. Palit po tayo ng bagong pyesa. Yan, lahat ito pinalitan namin. Yan. Pati yung mga nasunog na lining, palit lahat yan. Orange. Ngayon, mga O-rings, palit lahat yan para makaiwas tayo sa back job. Oh, palit lahat yan. Mga piston ring, ayan. So palit. Kasama naman po kasi yan doon sa nabibili naming rebuilding kit. Kaya makakaasa kami na kapag natsambahan namin ni Gerald to, walang back job. Kasi ang hirap pagka bumibili ka nung surplus, hindi mo talaga alam kung ilang taon na nagamit yon, tapos gagamitin mo yung laman loob nun. Ang problema doon, hindi si Gerald ang lugi doon. Kasi bayad ang araw nito. Sino ba lugi doon pagka bumakjab? Yung shop po. Ha? Yung shop. Ako lugi doon. Kasi siyempre, tuloy ang trabaho, bubuksan ulit nila, ibababa nila, trabaho sila, may sweldo pa rin sila, pero ako, wala na akong masisingil doon. Kasi nga, back job. Kaya dapat, kapag overhaul ng automatic transmission, palit lahat. Ganun po talaga sa isang shop owner. Kaya hindi po tayo magre-rely doon sa mga palit laman loob. Kasi lugi po tayo doon. Unless wala talagang mabiling rebuilding kit nung ating i-overhaul na transmission. Pero sa ngayon, kahit yung mga CVT transmission ng mga bago, meron na pong nabibili na mga rebuilding kit. Ginabit na po yung clutch assembly nitong BIOS. Ibinalik po namin sa original na mga pyesa niya. So, nag-rely kami sa kasa. Ipinadala namin yung chassis number nitong BIOS na to para makasigurado na ibabalik natin sa original na parts yung mga ginamit po na pyesa dito sa BIOS na to. Kasi napalitan to ng XED. So, syempre, pag XED, hindi po ito yung original na parts ng BIOS kasi yan po ay ISIN. So, ngayon, naikabit na namin, binubuo na lang. Sana matapos ni John Ray para ma-overtime. Ngayon, ito naman po yung transmission ng isang Sentra 2005. Natapos na po, hindi ko lang inabot. Ako'y may pinuntahan, nabuo na. So, isasalpak na lamang to doon sa kotse sa labas. Tignan nga natin kung nandun pa yung mga gumagawa natin. Mga kapatid, punong-puno po kami, oh. Ayan. So, tapos na po ito mapinturahan, kaya lang may tagasan lang isa, ayusin pa. So, ito na, nakapila na yung susunod, yung aking alaga. Tapos ito, transmission din. Tapos ayun po yung Nissan Sentra. Ayan. So, lumalalim na yung dapit hapon. Meron pa ring nagbe-bend ng molye doon. Sinasalpak na lang yata yung bend molye natin. So ito naman po yung yung pang-ilalim, pati itong mga engine support nitong Nissan Sentra na to. So in-overhaul namin yung transmission. Ngayon pa habang binababa yung transmission, nakita namin sira, wasak lahat itong mga support. So palit lahat tayo ng bago. So dapat ito 4. Ilan yung papalitan mo? 3 lang. 3 lang, bakit buo pa ba yung isa? Kasi naiwan yata dito. Ayun, may naiwan pa oh. Pag naikabit mo itong 3, silipin mo yung isa na naiwan. Kasi ito yung umahawak, kaya hindi muna nyo pinalitan no? Kasi mahuhulog to Wala nang ibang umahawak. So pag naikabit mo na yan at naisampan na natin yung transmission, silipin mo rin to. Kasi alam mo, sa edad ng tao ganun din. Pag tumanda yung kamay, tatanda din yung tuhod. So kung tumanda yung 3 na yan, sigurado matanda din yun. Kaya wag mong kalimutan yun para hindi masayang trabaho mo. Kasi kung matigas na yun, magbabibrate din yan. Okay? O, ito si Pyong, mga kapatid. Yan. O, abutin pa ba ng gabi to? O, Abutin po ng gabi. yung overtime mo? Okay, para dun sa may-ari. Palibasa, nakabagong Nissan Terra na yung may-ari nito Kaya iniwan na sa atin. O, ayan po, yun sa may-ari po nito, tatapusin daw po ni Pyong. Itong pang ilalim, pero marami pang ingay ito. At yung mga, nito, mga rotor. Pyong, naipa-replace na ba? Parang ang lakas naman sa inyo nung may-ari nito. Ngayon lang ako nakakita ng binalutan nyo ng plastic. Ito, bago rin pala mga tie rod, Tie rod end, bago. Ang rack end, bago. Hindi mo magalaw, Sa iba kasi, pag itinaas mong ganyan yung rack end, bumabagsak ng ganun. Ito kasi bago. 17? Kasalita si Ron. Binata pa po yan. Naghahanap siya ng 17. Hindi Daisy 6 ang hinahanap niya. Dito po sa Autorans, kahit ginagawa namin, pati itong Hyundai, Kasi si Sir ay fruits and vegetable dealer, trading. Taga saan po ulit kayo? Baysa. Baysa, Quezon City. Parang malayo po yan. Anong pangalan niyo, Sir?
Henry po. Henry. Okay lang ba makita po kayo sa vlog? O wala po magagalit? Wala na. Wala. Kaya si Sir Henry, oh. Binen po namin yung molye nito nga H100. Ayan. Ngayon, ang sabi ko kay Sir Henry, ang isang problema ng mga H100, pagka bumaha, humihigop ng tubig yung kanyang intake, no? Yung sa kanyang air cleaner. Kasi may nagawa na kaming ganito, yung kay Kuya Bernard, inilusong ng driver niya sa baha, ayun, nabaluktot ang kanyang connecting rod kasi pumasok yung tubig. Pag angat ng piston, hindi mo makukompress yung tubig, hindi naman yun sisiklab eh. 'Di ba? Hindi yung magkukumpas. Kaya nabaluktot yung connecting rod. So yung unit na yun, nilipat namin yung air cleaner. Saan po banda? Sa bandang doon sa taas, tapos naglagay ako ng snorkel doon sa likod ng head na yan. Para doon ngayon, nakaganon yung hangin. Hindi naman ikupan yung pinakang air cleaner niya, hindi lalabas. Hindi po, yung air cleaner nasa loob, pero yung tubo, yung snorkel, yun yung dumaan doon sa likod niyan, sa pagitan. Okay, yun. Akala ko may kaya hose. ng iba na sa labas yung kuan. Ay, hindi po. Pangit tingnan. Pangit tignan yun, no. Yun sa atin, yung hose ang pumasok dito sa likod, tapos may snorkel tayo dyan. Nandoon pa rin yung ating air cleaner. Oo. Binili ko lang sa online yun, wag ka maingay Yung bilog na gano'n na malaki. Oh, may nabibili sa online sa Lazada. Dapat di nila malaman So yun, inada po namin. Po sir, pagka halimbawa magpakabit nun. Hanapin mo yung JO ni Kuya Bernard So yun naman, pati yung mass airflow sensor nandun pa rin. Intact pa rin yun. Hindi babago. Oo, hindi babaguhin. Binago ng konti, dinugtungan ko ng wire. Kasi medyo naiba na siya dati dito. So nandun na siya ngayon sa Kasi yung bandang nasa ibabaw. ilalim yung kanya Oo. Yung parang doon sa may square na tubong gano'n. Oo, yun pagka nadumihan yun, maglo-low power yan So, inilipat lang po namin. Tinaas. Tinaas. So, okay na yun. So, pagbalik nyo, yun ang ayusin natin. Para kahit medyo baha, magagamit nyo. Ano ba? Pagka mga ganyang kan, hindi na Ayaw nyo na? lulusong Paano kayo mamimili sa Divisoria? Sa Divisoria ba kayo namimili? Hindi po sa kan, mga probinsya. Yung mga vegetables. Mga Oo. prutas. Dito po Tapos sa- saan kayo nagbabagsak? Sa paliki po, may pwesto ako sa Balintawak. Sa Balintawak. Kapag nasiraan po kayo ng injectors at nagpalit po kayo ng bagong injector or surplus na injector katulad po nito, ayan. Ito po ay mga injectors ng common rail, yung mga diesel engine. So kapag nasiraan po kayo niyan at nagpalit po kayo, kahit sabihin yung bago pa yan or sabihin yung surplus yan, kailangan magkaroon kayo ng injector coding. Kasi hindi i-recognize ng ECU yung bagong injectors na ikakabit nyo diyan sa inyong makina. At makaka-experience po kayo ng low power. Una na po yan. Or kung hindi man po mag-low power, makaka-experience naman kayo ng malakas po kayo sa fuel. Kapag nagkalas kayo ng mga injectors, tulad nitong 4 na to, ito po kasi ipadala ulit sa akin ni Miss Rupa Rosario, ito po ay naglabo-labo na kasi kinalas nila to doon sa mga bodega sa kanilang mga makina diyan sa tindahan nila sa Bloomingtreet, yung MC2 Auto Supply. So kailangan ko po kasi ng isa pang injector kasi yung naipadala po sa akin kahapon ay pang 3.0 na injector. Kaya po nung ako'y nag-injector coding na, iba yung dalawang huling letra. Yung mga original na injectors na naka-encode doon sa Everest na ginagawa ko, ang dulo po ay AO. Nung nakita ko nga po, yung injectors pala na naipadala sa akin ay pang 3.0 na engine ng Ford Everest. At hindi nga po siya ma-encode, the module configuration has failed. Either the injector data is incorrect. So ang sinasabi ngayon ng scanner ko, incorrect yung injector data na ini-encode ko. Kasi nga po, yung palang injectors na yon ay pang 3.0. So ibig sabihin, hindi pala talaga papasok sa encoding kung ang injectors na nakuha mo na surplus ay pang 3.0, kung sakaling ma-experience nyo na nagkaroon kayo ng low power, baka nga kailangan nyo ng injector coding. Kapag kinalas nyo ang inyong mga injectors, huwag nyong paghahalu-haluin. Once na na-encode nyo na yan at tama na, sa susunod na kalasin yan, hindi nyo na po yan pwedeng pagpalit-palitin. Hindi na po yan mare-recognize ng ECU at magkakaroon po talaga kayo ng problema. May magagawa kayo na low power. So, ang daming pinalitan, ang daming kung anong pinabili. Kung wala kayong scanner, hindi nyo malalaman na yung palang mga injectors na to ay nagkalabo-labo.
may nagpagawa sa inyo at hindi sinabing naglabo-labo, hindi sinabing pinakalibrate nila yung mga injector, so yan na po ang problema. Pero once na binanggit kaagad sa inyo na pinakalibrate nila yung mga injectors na yan at nagkalabo-labo na nga dahil wala namang scanner, yung huling mekaniko na gumawa, asahan nyo na po na baka nga nagkapalit-palit yun at yung mga data na yon, yung mga codes na yon, hindi po talaga mare-recognize ng ECU. Mga kapatid, muli po ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawa niyo pong panonood ng aking mga vlogs. At kung sakali pong nakatulong na muli itong vlog ko po ngayong gabi, kung pwede po sana, paki-likes niyo po, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.